I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga bes ha. Mga Filipino OFW. Marcos Luilis and supporters. Hello. Ayan mga bes, mayroon tayong upload videos, updates. So tingnan nyo yan. Sabi sa inyo kailan na nagsalita ang Pangulo? Ha? Ito na. The DMW accounts 311 requests for repatriation from OFWs in Israel, of which 50 are now set to return home soon. First batch ito guys ha. Napakaba ito. Ito lang kinuha kong nakasulat. Ito yung mga kababayan natin, mga beswa. Tingnan natin yung mga highlights bago yung panoorin yung video. Ay sila, mga kababayan, ang dami, no? So, sabi ko sa inyo ang bilis ng aksyon ng Marcos administration. Naiipit sila sa tension dyan, sa awayan. Nako. So, mayroong second batch pa, mga bes. Ito, ayan. Wow naman, galing. Ayan, masipag ito si Secretary Kakdak, ha? Welcome home, mga kababayan. Ayan sila, you see, mga kababayan. Para kompleto, detalyado ito, panoorin nyo. Yun guys, kung nakikita nyo dito, ang ating mga kababayan, ayan, nakauwi na sila ng Pilipinas. Nandito na po sila dahil naipit sila sa tension dyan sa Israel at saka Iran. Ay, napakadelikado talaga mga kababayan. At least, safe sila. Yung iba nga, naiyak. No, hindi nila akalain na ganun kabilis ang pag-rescue o pagpapauwi sa kanila. Alam po natin ang Pangulo kailan lang nagsalita, 1 day ago. Mabilis ang pagpauwi sa kanila. Kaya kumilos ang ating ahensya ng gobyerno, DMW, DFA at saka ang OWA. Kaya ito na sila ngayon. Di ba? Ganun gapat ang isang leader. Mabilis ang aksyon. Napakaswerte ng ating mga kababayan at ligtas. Ay nakakalungkot mga kababayan. Hindi na ako nanonood sa mga news diyan sa international kasi naawa ako guys doon sa mga bata ba, mga Israeli. Naawa ako. Hindi ko kaya. Yan, welcome home. Yan, welcome home mga kababayan. At least safe na safe sila. At syempre guys, hindi sila pabayaan ng Pangulo ang pangmahalaan. Mayroon silang kaukulang tulong. Di ba? Galing naman. Ganon si Pangulong Marcos Jr. Basta pagdating sa OFW, hindi niya pababayaan mga yan. So I think, itong ating mga kababayan, there's siguro possible na pwede silang mag-apply uli ng trabaho sa abroad, pero hindi na sa Israel, wag na doon. Maawa naman kayo. Dapat dito na lang sa tawag dito na sa ibang bansa na lang, mga kababayan, bandang Europe or saan man. Wag na kayo babalik doon, kawawa kayo. Di ba? Palagi kasing gulo Middle East, wag na kayo pumunta sa Middle East, para hindi kayo nalalagay sa alanganin. So, guys, ang kapalagayan nyo. Ang bilis ng aksyon ng Pangulo, sabi sa inyo mga besa. Tulad niya, nakikita nyo ngayon, mayroong kaagad tulong pinansyal para sa kanilang pamilya. Di ba? Yan, ganun. Di ba, mayroon silang ayuda mga bes. Hindi talaga sila pabayaan ng pamahalaan. Mayroon at mayroon talaga tulong sa kanilang pamilya. Yan, di ba guys? Kasi yung naranasan namin ngayon sa Israel is hindi kagaya nung from October 7 last year. Mas malala ngayon. So yung pagsabog araw-araw, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. So 5 times, 6 times na alarm. So yung pagod at puyat na nararanasan namin, tsaka yung nervyos is nakakatrauma na. Kaya I decided na magparipat na lang. So para sa akin, hindi na para sa akin ang Israel. Feeling ko na hindi na ako safe doon sa lugar. So anytime kasi pwede may mangyari sa akin. So umaasa sa akin yung anak ko kaya I decided na muna. Lumapit ako sa MWO, OWA, sa Embassy ng Israel. Natugunan naman kaagad. Napabilang ako sa first batch. Nagpapasalamat ako sa Embahada ng Israel at saka sa Jordan. Full force sila na may tawid kami hanggang
makarating dito ng safe is andun pa rin sila nakaagapay sa amin. Actually, nung pagtawid namin ng Jordan, alam mo yung feeling na safe ka na, nasa Jordan, pero hindi pa ganun ka-safe. Pero nung pagdating namin dito, sumigaw na kami sa loob ng eroplano. Finally. Oh, naiyak. Yun lang. Wawa naman. Ano eh, nakakatakot talaga doon. Lalo na sa Tel Aviv. Oh. Nagpapasalamat ako kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating namin dito sa mga nasikaso niya, lalo sa DFA, kay DMW Secretary Hans Kakdak and ASEC Benny Ligaspi, and also sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Maraming salamat sa binigay niyong tulong sa amin. Si President, since day one, this goes back all the way to October 7 nung lumusob ang Hamas sa Israel. Nag-carry over sa June 13 attack on Iran. And then, of course, itong aming naranasan sa Qatar bago pa umalis, gawa nung atake rin ng Iran sa Qatar. The whole time, the President has been monitoring and always asking about the well-being of our OFWs. Nagbibigay siya ng payo, nagbibigay siya ng direktiba, nangangamusta yung eroplano. Until gumalaw yung eroplano, nangangamusta pa rin si Presidente. Umalis na ba talaga? Paalis na ba talaga kayo? Ganyan. So, he has always been mindful of how we take care of our OFWs, and whatever challenges we face, he provides the corresponding advice and support. Yes, yung ating effort is full of government all around, and that starts with the care and the services that are provided on site. Ang ating one country team approach led by our DFA ambassadors in Israel, in Jordan, in Lebanon, in Qatar, and all the other places, no, where the help is most needed. The help is needed. So, nandun na lamang yung ating mag-mobilize ng maraming samot-saring resources, personnel, monetary or material resources para makatulong. So, halimbawa sa Israel, ganap ang ating pagbibigay ng shelter. Meron tayong 4 na shelters ngayon, na 2 na may laman ng mga OFWs, higit kumulang 53 na yung nai-shelter natin. Pero meron 2 nakaabang. Wala pang laman, nakaabang, just in case. And then, of course, meron tayong financial assistance at food packs as announced by the President na pinamamahagi. And meron din tayong yung repatriation transport efforts in-country, in-host country. Halimbawa, yung pag-transport sa kanila from itong grupo na ito from Israel, from Tel Aviv to the Israeli-Jordanian border. So, patuloy, ganap yung efforts, and then upon arrival pa, napakahalaga din kay Presidente, yung arrival at reintegration ng mga OFWs natin. As far as we know, umabot na ng halos 300, and at least 50 are travel ready, and there will be a second batch coming soon. So yung binibigay nating financial assistance is up to 2 months for the Israeli returnees. But for the other skill sets like domestic workers, let's say from Lebanon or Jordan, that could extend to up to 6 months pantawid na financial na tulong. Yung financial assistance yan, hindi lang yan for the sake of financial assistance. Habang may pantawid na financial assistance, andyan yung kay Testa DG Kiko Benitez, pwede sila mag-training habang tinatawid namin sila with the financial assistance para pagtapos na yung period ng financial assistance, ay tapos na rin sila sa kanilang mga test na trainings, and they could prepare themselves for local or overseas employment. Bring ourselves closer to our dear OFWs, OFW families. Yan ang number 1 na mandato ng ating Pangulo, maparamdam pa sa ating mga OFWs, OFW families ang programa at serbisyo ng kanyang pamamahala, ng administrasyon. Kaya nandito tayo at pinadadama talaga natin ang husto. Whether it comes with the services itself on the ground or yung form ng Action Fund, financial assistance, as I mentioned, and then pati yung ating whole of government approach. Kaya nandito si Sec. Ted Herbosa, Sec. Res Gatchalian, and the DSWD, TESDA, DG Kiko Benitez, and of course the DFA. Katuwang din natin. So yun mga kababayan, nakita nyo ang ating mga kapwa Pilipino na OFW galing sa Israel, no, very emotional. Siyempre, ay hindi mo akalain na talagang nandito na sila sa Pilipinas dahil talagang delikadong sitwasyon nila doon. Thanks God dahil safe sila. Yung mga natira pa
I hope na maiuwi sila mga anytime from now. Sigurado yan guys, inaasikaso na sila. Second batch baga, no, sa kanilang mga pangangailangan, financial tulong ay hindi nawawala yan. Always yan guys. Pag si Pangulong Marcos Jr. ang nakaupo, asahan nyo. Hindi kayo mawawalan. Always yan, always. No, so yun mga beswa, ang ating pinaka-latest updates, no. Salamat sa Pangulo, sa ahensya ng gobyerno, OWA, DFA, and of course ang DMW kay Secretary Kakdak. Kudos naman sa kanya. Masipag ito guys So, salamat po, no. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.